Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magko-configure tayo ng lab ng OSPF. Pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga in-upload kong video. So, i-configure natin, i-double check ko lang kung on ang aking server, kung loading pa ba or on na. So, punta ako dito sa docs and server summary. Ayan, on na siya. So, i-check natin ang ating i-configure. So, yan. So, I hope mag-okay na siya. So, yan. Yan ang ating i-configure. So, by the way, nag-assign na ako dyan ng mga IP address sa mga interfaces at saka yun ang nakalagay na interfaces. So, kung hindi mo pa alam mag-assign ng interfaces sa network, I suggest na panoorin mo yung video ko. Ilalagay ko sa link ng description. Dito pala sa aking YouTube channel. Yan. Dito meron akong nilagay dito na basic router configuration. So panoorin mo muna 'to kung kasi hindi na ako maglalagay diyan ng IP address. Nakalagay na ang gagawin lang natin diyan magra-route lang tayo. Lalagyan lang natin ng OSPF. So punta tayo sa ating topic. Dito 'yon. I-close ko muna 'to para malaki yung ating screen. Ang kailangan natin start all. Ayan. So hintayin natin na mag-green. So, ang sabi ko, i-verify natin na kung mayroong configuration kasi nilagyan ko lang yung configuration. Yung interface na yan, mayroon na mga nakalagay na configuration. So, i-press ko lang yung enter, i-verify natin pag nag-load. Ayan, loading pa pa lang. So, yan, pag nagpunta ako sa Ensure, ayan, yung mga configuration. Ayan, nag-assign ako dyan ng IP address. Pag nilagay ko yung show IP route interface brief, check ko muna baka meron na rin configuration. Config show IP interface brief. Ayan. Ayan ang nilagay ko na configuration, yung 111 sa interface na yan. So, show IP route. So wala pang nakalagay na route. So, punta tayo sa pag hindi pa nila i-type yung enable, so i-type nyo tapos type nyo yung config terminal, config T in short, and ilagay natin yung OSPF na command. So ito yung kailangan natin na command. Router, mali pa yung spelling. Router OSPF. SPF, lagyan natin ng 100 and enter natin. Then router ID, lagyan natin ng 1.1.1.1. Enter natin at saka ilagay natin yung network. Network, ang ilagay natin dyan yung network dito sa interface na yan. So 1.1.1.0 din yung kanyang subnet mask na yung inverse nito. Inverse ng subnet mask na 0.0.0.255. So yun ang inverse niya. Inverse ng /24 kasi dapat 255.255.255.0. So yun ang kabaliktaran niya. Then ilagay natin dyan area. Anong area? Area 0. Ayan. So isave ko lang yung configuration na to. Do W. So by the way, ipakita ko sa inyo na napiping natin yan kasi meron akong nilagay dyan na yung IP address. So do ping. I-ping natin yung interface dito. I-check lang natin. Do ping. Tapos 1.1.1.2. So meron silang communication sa interface na to. So sa interface na to na 2.2.2.2.2, i-check natin 2.2.2.2. So meron din silang communication. So i-check natin dito sa 2.2.2.1. I-arrow ko lang and meron din communication. Meron pala ako nilagay ata dyan na route. I-double check ko lang. I-try natin dito sa pinaka last. 3.3.3.3. So wala silang communication sa ano na to. So kailangan natin lagyan ng OSPF dito sa area na to. So punta tayo dito, 0, wala silang configuration. Console and
Ilagay natin dito, naglo-loading pa. Enter nyo lang, route, enable, config, terminal. So again, meron ako nilagay dyan na IP address sa both interfaces. Do show IP interface brief. Ayan. And i-check ko yung route na nilagay ko kung naglagay ba ako ng route. Do show IP, do show IP route. Mali pa yung spelling. So pagpasensyahan nyo na. So, oh, meron pala ako nilagay na OSPF. So anyway, ipakita ko sa inyo paano nilagay. So, kailangan natin i-type to router OSPF 100 kasi 100 lang natin doon. Router ID 2.2.2.2. Router ID. Mayroon palang ID doon, may ID pala doon. So, router ID 2.2.2.2. Exit natin muna. Enable config T router router SPF 100. Actually, pwede natin skip yan. Lagyan natin ng network 1.1 sorry, yung network na yan ay kailangan natin i-advertise ay 1.1.1.0 and yung kanyang inverse mask na 2.0.0.255 then area 0. Then i-arrow up ko lang para yung sa network dito sa area na yan. And i-arrow up nyo lang para ma-recall nyo yung last command na in-enter nyo. Tapos ilagay natin dyan yung network dyan na 2.2.0. So itong network dito, yung network dito sa interface na to or sa area na to. So pag ni-run nyo ngayon yung do show IP route, makikita nyo dyan yung nilagay natin dito. So ito, OSPF via 2.2. Pero actually nalagay ko na yan. Pero ito directly connected. So yung network na yan, of course, directly connected sila. So ganun lang yung ginawa ko last configuration. So ano ko lang, i-save ko lang. I'm dito sa router 3 and kailangan nating ilagay dito yung interface, i-advertise yung network na to sa both sides. So router 3 yan. And kailangan natin i-type yung enable config t. Tapos router OSPF 100. Tapos hindi ko nilalagay yung router ID kasi naman nag-error dahil na-configure ko na dati. Hindi ko lang na-delete. Tapos ito yung network natin diyan ay tinab ko lang para mag-autocomplete to 2.2.2.0 tapos yung inverse mask natin na um, 0.0.0.255 tapos area space 0 enter natin. So arrow up ko lang para i-type ko na rin yung network dito. So gamitin nyo lang yung arrow sa inyong keyboard up then backspace tapos 3.3.3.0. So isave ko yung configuration do WR. So dito naman tayo sa router 4. So router 4 tayo. Ang i-advertise lang natin dyan ay yung isang network, enable, config terminal. Config to insert, tapos router OSPF 100, then network. Maglagay nga ako dito ng router ID kung tatanggapin niya. Ayan, nag-tab lang ako, tapos RO, tapos tab, router ID, tapos maglagay ako dyan ng 4. 4.4.4.4. Yan. Kasi may nakalagay na dyan eh. So, i-delete ko na lang to. Lagyan ko na lang ng network. Yung network niya dyan ay 3.3.3.3 sorry 0. Ang dami
Tapos, yung inverse mask niya na 2, 0.0.0.255. Area, 0. So, I hope okay na siya. Isa-save ko lang yung aking configuration and itry natin i-ping yung router 1. Ah, mali pa yung pagka-type ko. So, do ping 1.1.1.1. Enter natin. So, yan. Meron na silang communication. Meron na siyang communication dito. So, i-check ko lang na mag-add lang ako ng loopback dito. Dito na lang sa router 4. Exit. Internet loopback. Hindi ko pa ma-spelling loopback. Yan, loopback 1. Tapos, maglagay tayo dyan ng no shot na lang. Tapos, IP add. Maglagay tayo dyan ng loopback na halimbawa 192.168.1.1. Tapos, yung kanyang submit na mask na 255.255.255.0. Then, i-advertise natin sa ating OSPF. So, accept ko lang. Then network, router, kailangan pala natin ilata. Router, OSPF, 100, then network. Inad natin guys yung network na 192.168.1.1. So network, gusto ko lang i-test kung gumagana siya. Network, 192.168.1.0, then yung kanyang sa inverse na mask na, ayan. Then ilagay natin sa area 0. So, i-save natin yung configuration. Do WR. So, pag nilagay natin ngayon sa, pag chinek natin yung ating route, do show IP route ay nandiyan na rin yan sa ating table. Database table. So, ito na yung, network na to ay directly connected sa, dito sa router na yan. Loopback 1. Then dito, yung router 1 yung kanyang IP address ay connected siya via 333 3.3.3.3.1. So yan, makikita natin siya dito. So pag pumunta ako ngayon sa R1, dito sa R1 ay pining ko yung loopback natin na nilagay doon, ay i-check natin kung mapiping natin. Do ping 192.168.1.1. So hopefully ping. So successful na siya guys. So hanggang dito lang, and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.